Pagkagising ko nga ng umaga is nagtimpla na nga agad ako ng kape as usual. Ito talaga yung favorite na ginagawa ko. Buti na nga lamang at may laman pa nga pala tong thermos namin. Mas masarap kasi talaga yung tipong bagong kulo talaga yung tubig. Ito nga at for the halo na nga ang mamiroan nyo at syempre titikman ko nga kung tama na nga ang lasa. Sakto naman is may monay nga pala dito sa bahay kaya kumuha na nga ako ng kalahati. Siyempre, pinalamanan ko na nga rin pala to ng peanut butter para naman mas masarap yung almusal ng mamiroan nyo. At tara po, almusal po tayo. Pili nga rin pala si tatay nitong mga ampalaya na panggisa nga. At sabi nga niya, isa ko na nga daw ang magluto kaya eto, inihanda ko na nga lahat ng mga rekado. Pero una ko na nga ginawa itong paghihiwa ng ampalaya kasi medyo matagal-tagal nga itong gayat-gayatin. Para sa akin, ang pagluluto ng ampalaya is masyadong matrabaho kasi yung paggagayat niya talaga is sobrang natatagalan ako. Kung nga, tinanggalan ko na nga ng buto yung gitna, gamit syempre ang kutsara. Sana nga rin pala ako dyan ng tubig na may asin para dun ko nga pala ibababad, nakakabawas kasi yun ng pait. Na nga lamang nung mga oras na yan is busy nga yung mga anak ko kaya nakapag-ayos nga agad ako ng lulutuin. Nga yung pinakamatagal na part yung paggagayat kasi medyo ninipisan ko nga pala yung paggagayat nito. Masarap kasi talaga yung manipis para hindi masyadong mapait. Pero syempre, hindi naman maiiwasan na may mapasamang makapal na part. Ito nga, nagayat ko na nga yung lahat ng sangkap. Meron nga rin pala siyang kasamang tokwa. Syempre, hindi mawawala yung itlog na pampasarap nga rin talaga dito sa ginisang ampalaya. Una ko na nga niluto itong tokwa para naman medyo mag-golden brown siya. Kaso parang nadurog nga siya kasi hindi pa pala masyadong mainit yung mantika nung naihulog ko. Hindi ko naman masyadong tinoasted tong tokwa, parang nagkulay brown lang siya is okay na nga yun. Ito nga po, dagisa na nga ang mamiroan nyo at syempre, feel na feel ko na naman ang pagluluto. Sabay-sabay ko na nga yung bawang sibuyas, pati nga yung kamatis kasi medyo hilaw-hilaw pa nga yung kamatis. At eto nga, inalo-halo ko na nga silang tatlo. Yung nag-green pa nga yung kamatis kasi ayun lang yung available dito sa rep namin. At agad ko naman ding hinulog yung ampalaya para nga maluto na nga. Medyo marami-rami rin nga pala ito. Siyempre, kailangan ko itong haluin ng bahagya. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng paminta at magic sarap at siyempre, kaunting asin. Itong ampalaya ang lulutuin natin is wag natin masyadong hahaluin. Nga, iwas pait nga daw. Sabi lang nila yun. Sinunod ko na nga rin palang ihulog yung pinirito kong tokwa na medyo maputi pa nga. Man kahit papaano is magkalasalasa na nga rin yung tokwa na yun. Siyempre, ang panghuli kong hinihulog ay yung itlog na talagang naman nagpapasarap dito. At sa mga oras nga na ito ay luto na nga pala yung ginisang ampalaya namin. Kaya maya pa nga is kakain na nga kami. Eto nga at sumandok na nga ako ng kakainin at dito na nga lang pala ako sa mangkok kumain. Kasi mayroon natira si nanay na ulam kaya kinain ko na, sayang naman din kasi. Maaga pa nga nung mga oras na yan kasi nga pala hindi nga pala ako kumain ng kanin ng almusal, tinapay lang. At 10:30 pa lang is nagutom na nga ang mamiroan nyo. Oo lang kasi is naglalaba rin nga pala ako nung mga oras na yan, nakasalang sa washing machine. Kakain po pala tayo, hindi nga pala ito masyadong mapait. Sobrang nagustuhan ko nga talaga ang luto ko, diba? Sarili na is pinupuri pa talaga. At eto nga, sunod-sunod na nga ang subo ko kasi nga medyo gutom na talaga ang mamiroan nyo. O siya, hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa panonood. Bye!